Hello guys, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Punta kami ni baby ngayon sa Bulk Barn sa Ironwood sa Steveston. Ayan po, ang itsura ngayon ay 7:08 ng gabi. Taas pa po ang araw. Ang kasalukuyang temperatura ay nasa 28 degrees ng 28 degrees centigrade. init, no? Welcome po. Parang Pilipinas ang big. Tayo ngayon sa Garden City. Hello po sa mga shoutout sa mga vloggers ng Richmond. Kamusta? Konti lang po ang nagbablog dito sa Richmond. Nakikijoin na rin kami para masaya. Yan, dito na tayo sa Masyado kang maano dyan sa gilid. ano ba tong daan na to? Granville. Granville Avenue. May Granville din sa Vancouver. Ito yung aming Granville. Yan po, merong truck, bus. Po ang maghapon namin dito sa Richmond. Kanina galing kami sa Port Moody. Yun nga, nagpaturo ako ng vitamin C. High dose vitamin C sa IV. And so far, maganda ang epekto niya sa akin. Kinuha din natin yung ano. Yan. Ito guys, pagka kakaliwa ka, pagka ganyan, yung tinatawag kaming safe gap. Hintay mo siya mag-yellow. Yan, nag-yellow. Tapos pag huminto na sila, diretso ka. Ganun. Tumabol pa yung BMW sa likod ko. Ikaw you Violator. Violator ka. Ayan. Oh, man. So, dito na tayo ngayon sa number 3 road. Ito yung turo namin sa inyo guys later. Oops, stop. Kita nyo naman. Yellow. Stop. Tatapos po ang ating mga pedestrian. Say hi. Shout out sa inyo. Napapanood nito. Ang kulit eh. Ano po ngayon, Lunes, tapos bukas walang pasok, buong Canada. July Canada 1st. Day. Yun po ang araw ng Confederation. Yung mga mag-exam dyan ng Canadian citizenship, yan, July 1, usually tinatanong. Canada Day. Ito po ang Blandel. Ito po yung BMW na humabol sa akin sa yellow light. Lumang X1 to, baby. Yan po yung generation before our car. Malaki na rin ang difference. Kasi third generation na po ito eh. Model 2023. Yan. No regrets po kami ni baby dito sa aming kinuhang purchase. Una naming kotse is Ford eh. Ford, ano nga ba yun, baby? Escape. And then after that, we switched to a Ford Edge. And then after that, we switched to Subaru Outback. Oh, mahal na mahal ko yun. Subaru na yun. 5th generation. Yun po yung pinangkakamping namin eh. Oh, panalo yun eh. Mahaba siya, tsaka talagang ano, pang off-road, pwede rin sa city driving. Ang ano nga lang doon, ang ride height doon, mga kapatid. Ang ride height mababa, para kang akala mo sa labas akala mo Mababa. na mataas ang ride height, yung posisyon ng upuan ng driver. Pero pag upo mo, although na-adjust naman, kaya lang untog ka na untog ka na sa kisame. So mababa ang ride height, kaya itong huli kuha namin lahat ng gusto namin.
Pero masarap na ano yun, lalo na yung ano, tawag ng baby, automatic adaptive cruise control. Ano yun eh, high-tech yung ano niya, may eyesight, di ba? Talagang mukha niya, hindi siya papayag na Bangga. mabangga ka. Maraming beses natin na ano yun eh. Na po tayo sa may Williams Road, number 3. Yan, kita nyo po yung mga kotse sa harap namin, itong BMW, yung Mercedes, normal po Dito sa Richmond. Richmond. It doesn't mean pag nakaganyan ka, it doesn't mean mayaman ka. Pero kasi yun yung normal ano. Yan po kasi yung demographics dito talaga na Oo. may nagsabi sa amin na kaibigan din namin, yung Chinese siya, anak mayaman. Talagang ano. Pero sinabi niya, karamihan ng Chinese dito, they are, ano bang mayaman sila sa utang na they're using leverage. Oo. Ibig sabihin, meron silang multiple properties, Property. even their own yung Pinaparent mga nila. room, pinaparent nila in order to afford payment for the mortgage. Now, sabi niya, pagka nagsa-summer, kinakabahan na yung mga Chinese, not only Chinese, other landlords, kasi they have to shoulder yung ano nila, yung mortgage nila. Diba, baby? So, Pag nawawala yung ano, yung magre-rent, nag-aalala dahil wala silang pambayad ng mortgage. Dahil yung mortgage nila na payment nakasala renter. yeah. Oh. Tapos, some of them, itong mga kotse na to, most of them are businessmen. They would, register, let's say, meron silang rental business or whatever. Meron silang mga rental costs. They would buy this kind of vehicles and then yan nila yun. Ira-write off nila. Ira-write off nila yun. Pero not everyone. Not everyone. Not everyone. Very, very seldom. Like yung kaibigan natin, hindi naman siya, mayaman lang talaga siya. Pero ang maganda sa kanila talaga, masipag pa rin, mayaman, pero masipag pa rin talaga. Tatlong trabaho. Grabe. So, no? yung mayaman na sila, yun naman talagang anong tawag daw, baby? Hindi, na yun eh. Workaholic. Magandang attribute sa kanila, no? Kaya lang they love money so much. Oo, hindi mo naman madadala yun eh. Hindi mo naman madadala yon. So, Yun ang disadvantage. Masipag, pero hindi kita mo naman, ang mahal niya yung pera eh. but then that's their culture. Oo eh. Kasi sila yung mayaman kasi definitely masipag din sila. Masipag na masipag. Pero you need to know ano yung nagpapasaya sa'yo. Yeah. Yung kaibigan nating yun, kaya siya ganun. Kasi lahat ng babae na nakilala niya, Ginabasted siya. hindi lang yun. Sa kanya na mas mayaman. Ay, oo. So, nasa-challenge siya na kumuha siya ng mas maraming di ba? Trabaho, kumita ng mas malaki para Yan. So, dito na tayo ngayon sa sa Stevestone. Number 4. Yeah. Ito nga pala yan, local strawberry, you pick Farm. local strawberry farm. Pwede ikaw ang magpipik. hindi pa open eh. Hindi pa Mainit open. eh. Papakilo nila. Meron din dito blueberry. Blueberry. Yan. Kasi ang isa sa number 1 export ng British Columbia is blueberry. Yan. And talagang ang market is nasa Asia, lalo na sa Japan. Ito yata meron na fresh strawberry you pick. Hindi wala. Close pala. Strawberry, blueberry. Although hindi naman kami masyado marunong. Pero dito na lang kami natuto. Yung mga blueberry smoothie na yan. Strawberry. Mangga, avocado. Yeah, yung mga tropical fruit dito ini-import. Yan. Lapit na tayo dito sa ano na
tayo dito sa ating patutunguhan. Pupunta kami sa bulk barn kasi naghanap si baby ng red quinoa. Oo. Tsaka black rice. Saka black rice. Oo. Anong tayo Dito dito? tayo sa bulk barn. Cora. Dini. Dini. Ayun. Wow. Stop. Dito po, kahit walang sasakyan, nakasalubong. Pag nakita mo yung stop na yan, Stop ka. stop ka talaga. Regardless. Regardless kung may nagbabantay o wala. It's just the way it is. Parang Saka magpa-park subi. dito? Dito tayo sa tabi sa parkingan nila. Oo. So, 30 minutes, hindi naman mas Hindi na naman yan ako kasi abot ng 30 minutes. gabi na. Hindi nila iaano yan. Wala namang kalaban. Ano Okay. lang ba? O sama ka? Sama ako. Wait lang. No. Yan. Pakita mo. Black rice. Kuha ko. 189 per 100 kilogram. 100 grams. So, ang 1 kilo, Hindi, pero kita mo naman, di ba, pinakain $18.90. Pero Isang kilo. Pero pinakain ka niyan. O, kulang pa. Almost 1 kilo. Kulang. Nut butter. Ito guys, oh. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong peanut butter, pwedeng honey roasted peanut butter, almond butter, peanut butter, yan. Fresh. Iga-grind lang. Per kilo rin ang benta. Yan mga presyo. Ito po ang tricolor quinoa. $1.80 per 100 grams. So, mahal din siya. Diba? Yan lang, konti lang. Pinasaing yan eh. Tsaka bibili rin kami ni baby ng chickpea, panghalo sa salad. Kahit mong kasaba. Yan, tapos na kami ni baby. Hindi ako masyado nakapag-vlog kasi tugtog doon. Eh, alam nyo naman si YouTube, mahilig mag-vlog ng copyright. Ayan. So, guys, dito sa sa Richmond, I'm pretty sure kung taga rito kayo, alam nyo to. Bulk barn. So, kasi karamihan ng, for example, gusto nyo magpadala ng chocolates, candies, yan. Sa Pilipinas, kung uwi kayo, it's much better kung tinalang kasi mas makakamura kayo. Nakakamura ba? Parang hindi naman. Di kunyari gusto mo ng mga snacks. Oo, pero parang hindi ako masyadong, parang pareho lang. Pero pagdating sa mga black rice, Mga spices, Oo. salt, lahat ng klaseng rice, lahat ng klaseng candy, chocolate, lahat ng klaseng flour, lahat ng klaseng chips. kita mo, dyan natin nasubukan yung black rice, di ba? Ayan guys, so Di ba thank you masarap naman, mahal? for continuing to watch our vlogs. Hindi kami masyado nakapag-vlog, pero yan, Medyo marami lang ginagawa. consider subscribing para updated kayo lagi sa mga latest video namin. Uwi na kami. Yan. Rolling! Po tayo sa Canadian Tire. Hindi tayo papasok. Dadaan lang po tayo. Si Bwebin sila. Hi! Shoutout sa inyo! Naka-video kayo. Baby ko talaga. Sila ng plastic chair. Summer kasi. Malamang tomorrow maraming naka-camping, magandang panahon. Dito tayo dadaan sa likod. Hindi yung iba, nag-ano ng backyard nila. Oo. O yun, katulad yun, may dalang Chair. chair para yung sa backyard nila, I think. Also kasi barbecue. Oo. Yeah, enjoy it while it lasts. Lalo na ngayon, mas mura kapag Kanan, di ba? sa bahay ka na lang invite your friends over. Yep. Liwanag. Ang liwanag ba? Kasi kang mini baby, ingat na kami ngayon talaga sa
pinakain namin. Although masarap kumain sa labas, right? Pero pinipili talaga. Right? As much as Ito possible. na, medyo limited lang yung pwede nating kainan. Pero, Yeah, meron. meron naman. Or, pinakamaganda, bumili ka na lang ng mga fresh ingredients sa Walmart. O, maraming grocery dito sa Richmond eh. Yun ang love na Maraming dito sa kainan. Richmond. Kaya lang, pipiliin mo right now. Dito tayo dadaan sa likod. Labas natin dito sa number 4. Yan. Yan. Pwede rin yung iba nagtatanim na lang kasi, di ba? Tumutubo naman siya. Dito na ba ako? Kabila. Dito yata. Dito ba? Dito ba? Oh, dito na nga. Dito. Dito nga. Dito. Dito nga. Dito ba? Yan naman, anong oras na? 7:41 PM. Yung tirik ng araw nasa 2 o'clock position. Yan. Taas ng araw. Taas ng araw. Ito. We are now in number 4 road. Number 4 ba ito, mahal? Ay, hindi, Shell Road ba? Shell Road to, mahal. Shell Road, oh, kasi ito yun yung release Oo. na. Shell Road. Yeah, we're facing the mountain ahead. Palayo po yan. Yan. Uwi na kami ni baby. Diretso o kaliwa? Kaliwa. Kaliwa. Mas madali yung kaliwa eh. Okay, kakaliwa tayo ulit sa Stevestone. Pero naman tayo nakakainan, kaya lang medyo limited lang. Yung good bowl, yeah. Ano pa? Freshie. Yun, freshie talagang. Tsaka hindi siya yung, alam mo yun, yung pagkain na lasang, yung walang lasa na parang, Yung good bowl masarap eh. alam nyo yung parang hindi mo mararamdaman na pang may sakit yung pagkain. Kasi it's very, very fresh, healthy. Sa lasa. Hindi, yung good bowl masarap na. Okay siya. So ito guys, so walang left turn, para kaming kakaliwa. Pag nag-go yan, pwede kaming kumaliwa. Pero kung merong yung kasunod na yon, kung diretso siya, I have to give way. Kasi right of way sila lagi yung mga diretso. Oh, kakaliwa. So, pwede tayo kumaliwa. So, maraming townhouses din dito along Stevestone. Before, ano to eh. So, pareho kaming kakaliwa. Before tinatayo ito eh. Ngayon ang dami-dami na, no? Yes. Pero ano ito, ang the way sila mag-develop kasi dito I don't know, nakita ko dito yung pag nagtatayo sila ng mga housing, automatic yan, may unang gagawin yung parang commercial square na nandun yung mga either gasoline station, mga groceries. That way, yung mga itatayo nilang housing around it, hindi na kailangang bimahin ng malayo. Diba? Tsaka ina-upgrade nila yung daan. Na-upgrade ang daan, ina-upgrade ang yung drainage. Kasi syempre, the moment na magtayo ka ng bagong housing, tataas ang demand ng ang sewer, right? So, ina-upgrade nila lahat, pati yung traffic lights, yung lanes, ina-anticipate nila i-generate na traffic. Yun. Siguro sanay na sanay lang tayo dito. Na lahat, abot kamay. Konting lakad, andyan na. Ganun. Ito, kaya lang naman namin dirinight to. Dahil nandun lang yung may bulk barn. Oo. Pero within our place, talagang nandun na rin. Lahat, ano yun, no? Partial na rin. Oo. Pasyal na rin. Partial na rin. Tsaka for example, mga 10 kilometers away, it won't take you 1 hour. It will take you what? Mga 10 minutes lang or
Not even sometimes. Diba? So, okay din mag-drive, hindi ka magastos sa gasolina. Diba? Tapos meron ding Uber. Dito na kami malapit sa dati naming tinirahan ni baby dyan sa bandang right. Doon pa sa kabila. Ito yung ano na to, itong apartment building na to. Yan, dyan sa right. Grabe na ang taas dyan. Parang, Yan, dyan sa Blair House. alam ko 2,000 na to eh. Dati Grabe. ang bachelor dyan nasa 600. Yung 1 bedroom, 870 lang before. Tapos bago tayo bumili, tawag dito, 970 na ba? 1 bedroom apartment na. Yep. Tapos nung bumili tayo, dun sila naging 1.5 na Bumili ng bahay. Prior tayo bumili ng bahay, ano siya, 970. Tapos nung bumili tayo ng bahay, nung pinaupahan na nila, chinek ko yan before, 1.5 na. Diyan mismo. Ngayon siguro 2,000 na yan. mga 5 One years ago, mga less than 1,000 pa. Pero now 5 years after, 1.5 na nga, 2,000. Tapos ano na yan, medyo Lumang building. luma. Meron na rin mga tulo dyan sa bubong. Mm. Kasi kahoy eh. Matanda na yung building. 1.5. Pero you will notice, di ba, ito maganda sa Richmond daw. Parang nasa loob ng isang subdivision na hindi naman. Both sides, sidewalk. Lalakad lang, exercise. Mature na yung urban, yung community. Tapos dito, sa malapit sa number 3 road, sa kanan, yung McDonald's, yan ang the very first ever McDonald's. Alam nyo, Sa nag-work ako buong Canada. dyan. Nag-work ako dyan. Si baby dyan. Oo, nag-work ako dyan. Kaya lang nagkaroon ng patayan dyan. Kaya umalis ako dyan. Yung customer namin, inatake niya yung isang customer. Ano yun? Kasi third party, yung ex ng babae. Yung babae meron na siyang bagong boyfriend. Tapos, yun, yung ex niya, nakita Inatake. sila dyan, pinatay sila. Dyan. Yun. Tapos si baby, natid ng pulis. Sa bahay. Natid ng pulis. Kasi madaling araw, alas 2, hindi pa uso Uber noon. Graveyard ako nun eh. Uso lang noon, taxi. That was long time ago. Utang madaling araw. So, inatid siya ng pulis. Katok-katok siya. Long time ago yun. That was, ilang years ago yun, baby. Inatid niya kami. Tagal na yun. 2000, Tagal na yun. ano ba yun? 2000 before. Not 2009? Even, mga 2009 yata. 2009 yun eh. Yun. Hindi pa ganun itsura ng McDonald's. Yung original pa. Yung original na It was McDonald's. opened in 1973 ata or something. Yung building niya, original pa. Hindi pa siya updated na kagaya nun. Pero yun yung unang-unang location ng McDonald's yata. Yun talaga. Yun ang Historical. original, historical yun. Tumas tayo dito. Historical Kuya. talaga. Ayun natin service, kakanan siya.